Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, ang araw ay unti-unti nang sumisiklab kaya't sinabihan niya ang kanyang mga tropa na maghanda para sa labanan habang sinusubukan bahagyang habulin sila ni Deses, kaso doon si Michael ay nakaramdam ng parang kakaiba. Nakapaghanda sila sa nakalipas na 2 araw gaya ng ipinag-utos sa kanila. Ngunit para sa ilang kadahilanan, hindi nila naramdaman ang kahit kaunting pag-alinlangan at nakalimutan ang kanilang takot. Subalit ang kanilang kalaban ay nakakatakot, at hindi maintindihan ng lalaking ito kung bakit naisipan ng kalaban na ito na habulin sila, na mga katulad nilang mga ordinaryong second class na mga dragon hunters ang isang ganitong kalaking halimaw. Biglang nagkaroon siya ng mga alaala ng mga taong lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, at ito'y nagbigay buhay sa kanyang loob at sinabihan niya ang iba na huwag mawalan ng pag-asa at ipinapanatag niya ang kanilang loob na mananalo sila. Pagkatapos nito, nagkaroon muli tayo ng sulyap sa loob ng tornado at si Deses ay patuloy na nawawala sa kanyang isipan at binabantaan niyang sila'y lilipulin lahat, at sinabi niyang ganoon din ang gusto ng hangin. Napagtanto ni Crimson na mas mabilis pa ang tornado kaysa sa kanilang sasakyan at pansamantalang nagalit si Deses nang makitang dumiretso ang mga tao sa sikatan ng araw. Nilinaw ni Crimson na ang sikat ng araw ay hindi masyadong epektibo laban sa isang mas mataas na ranggo na dragon, lalo na ang isa na may mataas na ranggo katulad ni Deses. Ang kakayahan ng depensa at recovery ni Deses ay mas mataas kaysa sa anumang pinsalang may dudulot ng sikat ng araw. Ngunit nababawasan rin naman nito ang kanyang lakas, kaya't sinabi niya sa mga tropa na magpaputok. Hindi masyadong nababahala si Deses at ang mga bala ay nagpapayelo sa hangin. Nilinaw ni Crimson na ang pumuputok na Silverine ay hindi nagpapayelo sa dugo ng isang dragon, kundi ang mga magic na nasa kanilang dugo. Ibig sabihin, kapag ito ay nakakasagupa ng hangin na kontrolado ng magic, nauuwi ito sa pagyayelo ng hangin at iniisip ni Deses na gumagamit sila ng mga bala na gawa sa pilak, at namangha siya na nahanap nila ang gayong mataas na kalidad na bala. Alam ni Crimson na iisipin niya iyon, subalit ipinaliwanag niya sa atin na ang mga ito ay pangkaraniwang bala na nilagyan lamang ng Ragna Silverine. Patuloy pa rin natatawa si Deses sa mga ordinaryong mga tao na ito, at binabanggit niya na ang pagyayelo sa ilang bahagi ng hangin ay walang silbing gawa. Ang kanyang kaugnayan sa kanyang kapangyarihan na hangin ay hindi natitinag at ang hangin ay hindi matitinag. Alam na ni Crimson na iyon din ang sasabihin nito at ipinaalam niya na may mas malalakas pa silang mga bala na may kapangyarihan ng Silverine, ngunit siya'y labis na naghahangad na makita kung gaano kaepektibo ang mga ito kumpara sa mga nauna. Hindi sapat ang mga ito para mapahinto ang tornado, ngunit sobrang lakas ng epekto ng kapangyarihan ng bala at malinaw na naalarma ang tornado. At si Deses ay malapit nang mag-breakdown at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sapagkat ang koneksyon niya sa hangin ay matibay. Ipinaalam ng mga hunter na mas bumibilis ang galaw ng tornado, ngunit sinabi lamang ni Crimson na patuloy lang silang magpapaputok at lubos nang nawala si Deses sa katinoan ng sinigaw niyang mga walang silbing tao ang mga tao, at humiling na silang lahat ay mamatay. Subalit sa paghabol nito sa mga tao, nagulat si Deses nang makita niyang tumigil ang kanyang tornado nang ito'y bumangga sa isang tulay. Nalaman natin na ito'y dahil kay Ragna na nakatayo sa tulay at nilalagyan ang buong tulay ng kanyang Silverine. Agad na hinawakan ng slime si Deses sa kasalukuyan nitong anyo at ibinagsak ito sa isang sibat na hawak ng mga tao. Sumiklab ang pagpanik ni Deses nang masugatan ang kanyang puso at matigil ang daloy ng kanyang dugo. Napagtanto niyang hindi niya magagawang matunaw ang yelo na ito at na-realize niya na ito'y dahil hindi na niya kaya pang kontrolin ang hangin, at bago pa man tuluyang masunog siya ng sikat ng araw, nagawan pa ni Deses ng paraan na iligtas ang sarili mula sa malaking sibat na nasa kanyang dibdib, ngunit nahihirapan siya na tanggalin ito. Sinumpa niya ang mga tao sa pag-aakalang madali nilang matalo siya, subalit sa kasawiang palad para sa kanya, wala na siyang ligtas pa at doon ay nagawa pa siyang masagasaan ng isang truck.
Nakamit ni Deses ang pagkatalo at tiyak na mayroon din siyang pagkakamali at patuloy pa rin siyang naniniwala na sumasang-ayon sa kanya ang hangin, lahat ay sawang-sawa na sa kanyang kalokohan, at doon ay pinagbabaril na lang siya ng mga lalaki. Alam ni Crimson kung gaano sila kaswerte, dahil kung nag-transform si Deses sa kanyang anyong dragon malamang makakapagpalabas siya ng hanggang 8 tornado ng sabay-sabay, at masisira ang kanilang plano. Siya'y nagpapaliwanag na dahil sa kamangmangan ni Deses ay hindi nito nagawang ibuhos ang kanyang buong kapangyarihan kaya nagawa nila ito na mapatay, pinigilan nito ang kanyang galit subalit hindi rin naman tinangka ni Crimson na patayin siya ng buong lakas. Ang kanyang pride at pagiging mayabang ang tunay na dahilan kung bakit siya natalo bukod pa sa sikat ng araw at Silverine, ang kay Abangan ay ang pangatlong pangunahing kahinaan ng mga superior dragon. Sinasabi ni Crimson kay Ragna na dapat siyang magpasalamat kay Deses na ngayon ay lubos ng natalo at sapagkat pinayagan nito si Ragna na ipakita ang kanyang kamangha-mangha na potensyal, wala namang sinasabi si Ragna kaso napagtanto na lamang niya ang isang bagay, at maaaring hindi itinuring ni Crimson ang laban na ito bilang paghahunt nila sa mga dragon. Para sa kanya ay hindi ito laban, at tanging pagsusuri lamang ito sa kapangyarihan ni Ragna dahil sa alam ni Crimson ang lahat tungkol sa mga dragon, mula sa kanilang kalikasan hanggang sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi na niya kailangang tanungin si Ragna tungkol sa hinaharap dahil parang kaya niyang hulaan ito ng kusa. Ang laban na ito ay tanging paalala sa kanya kung gaano kahalaga siya at kung gaano siya kadelikado. Naisip ni Ragna kung paano nila pagsasamahin ang kanilang lakas para talunin ang mga dragon at sa huli, kapag wala nang natirang mga dragon, mas matatag na siyang mananatiling siyasatin si Crimson. Pagkatapos nito ay nagdiriwang ang mga hunter sa kanilang tagumpay, ngunit wala sa kanila ang nakakapansin sa truck na kanilang ginamit bilang tunay na bayani at matapos nito, nagpapasalamat ang mga hunter sa kanilang dalawang bayani at nagbigay pamamaalam sa kanila. Nag-goodbye si Crimson sa lahat ng kanyang tapat na mga tropa kaso agad na binura niya ang lahat ng kanilang alaala tungkol sa kanya, subalit ang mga hunter ay nagtataglay pa rin ng kanilang mga alaala tungkol kay Ragna. At nagpasalamat sila dito dahil sa kanya, sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makabawi sa dragon. Ipinapakita ng ating mapagkumbabang pangunahing bida na hindi lamang siya ang dahilan at silang lahat ang gumawa ng paraan para talunin ang dragon at pagkatapos nilang umalis, nakarinig si Ragna ng isang balita mula sa radyo na nagulat tungkol sa malalaking dragon attack, sa isang lungsod malapit sa hangganan. Iniutos sa lahat ng mamamayan mula sa lahat ng lungsod na mag-evacuate patungong Royal Capital, ligtas ang lugar na ito kaya't lahat ay dapat sumunod at ang hindi makapag-evacuate ay inuutusan na maghintay sa kanilang lugar para sa rescue ng army, at bawal lumapit sa hangganan ang kahit sino kahit ano pa ang mangyari. Alam ng ating bida na trap ito at malamang na ito'y isang patibong, hinaharangan nila ang mga ruta ng pagtakas at hinikayat nila ang lahat ng mamamayan na tumungo sa Kapitolyo. Gusto nang umaksyon si Ragnar at sang-ayon naman dito si Crimson dahil oras na upang baguhin nila ang kanilang pag-approach sa paghahanap sa mga dragon. 5 araw makalipas, labis na nagulat ang hari nang marinig na winasak ang syudad ng Donapero at siya'y lubos na nabigla nang malaman na ang mga dragon ang gumawa nito, at matapos ang pangyayari, isa na namang grupo ng mga dragon ang bigla na lang dumating at ang lahat ng komunikasyon mula sa lungsod ay naputol. Iniutos ng hari na magpadala ng unit ng mga tropa upang tumulong sa lungsod dahil ito ay isang malubhang krisis, kaya't iniutos niya sa kanyang mga tao na i-recruit ang mga dragon hunters bilang mga tropa. Alam ng hari ang panganib kaya't nais niyang malaman ng lahat na kung may makikita silang mga superior dragons ay bawal silang atakihin sa ilalim ng anumang sirkumstansya. Sinabi ng isang mataba sa hari na ang pangyayari ngayon ay nagpapaalala sa kanila ng pangyayari noong 20 taon na ang nakakaraan. Noong araw na iyon, isang bansang tinatawag na Garnes ang gumawa ng pag-atake sa Donapero at bigla na lamang nagpakita ang mga dragon at labis na pinagtataga ang hukbong Garian gamit ang kidlat. Umaasa ang hari na hindi mangyayari ang ganitong atake mula sa mga dragon sa kanilang lugar, ngunit nagtataka siya kung bakit sila nagdesisyon na atakihin sila ngayon. Nagdududa siya kung mayroong dahilan o kung may ginawa na nakapagudyok sa mga dragon na magalit. Nag-aalala ang hari dahil kahit paprotektado ang royal capital ng isang barrier, ang lakas ng isang superior dragon ay higit pa sa libu-libong tao. Sa sandaling iyon, nararamdaman ng hari na may hindi kanais-nais na nangyayari dahil lubos na naging tahimik. Nagpakita ngayon ang isang nagliliwanag na bagay na tila anghel,
at humingi ito ng paumanhin sa hari dahil sa biglaang pagbaba mula sa kalangitan. Isa siya sa mga binigyan ng Diyos ng titulo na monarch at ang unang binhi ng dugo at pakpak, na nangangahulugang siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga dragon at doon ay agad na nagpakilala siya sa hari bilang si Alatia, at nakilala ito ng hari bilang ang Angel Wing Dragon at nagtataka ang hari kung paano ito nakatawid sa barrier. Tila siya isang physicist dahil alam niya ang lahat ng detalye ng kanilang barrier na tinatawag na The Solar Safeguard na ginawa ng mga Solarian at sa gabi, ito ay naglalabas ng sikat ng araw na naipon noong buong araw, na bumubuo ng isang barrier na nagpapatigil sa mga dragon dahil ang liwanag ay gumagawa sa kanila na tunawin tulad ng ice cream. Pinupuri niya ang gawa na ito at kahit sa gabi, ang Royal Capital ay sumisiklab ng liwanag at dinais ni Alatia na mag-alala ang hari dahil ang barrier ay ganap na maayos pa rin, sa totoo lang siya ay nagtitiis sa init at tinatanggap ang kirot mula dito. Naguguluhan ang hari habang iniisip na sa lahat ng mga taon na naglalaban ang mga tao laban sa mga dragon, walang record ng mga hakbang na ginawa ni Alatia at binanggit niya na lahat ng kanyang mga lingkod ay walang sugat, at ang kanyang ginawa lang ay maliit na bahagi ng paggalaw ng oras upang itigil ang buong mundo. Hindi niya magawang dumating doon ng ganon-ganon lang dahil bilang isang Dragon Monarch, ang kanyang pagdalo ay magdudulot ng lubusang kaguluhan at kinikilala ni Alatia na ang pagpindot ng pause button sa universe ay medyo labis na hakbang, ngunit siya'y labis na nagnanais na makilala ang hari. Isa sa mga pakay niya kung bakit siya dumating ay gusto niyang humingi ng sorry sa hari, habang ipinakita niya ang isang ulo ng isang lalaki sa dulo ng kanyang sandata, at ipinahayag niyang hindi niya inaasahan ang pagsalakay sa Donna Pero. Gayunpaman, ang ulo ng lalaki na ngayon ay nasa tuktok ng kanyang sibat ay ang siyang gumawa ng kasiraan sa lungsod at ginawa niya ito sa isang kisapmata, ang kaya niyang gawin ay paparusahan ang mga hangal at dalhin ang ulo nito bilang isang nakakadiring regalo sa hari. Kinikilala ni Alatia na ang pangyayaring ito ay dahil sa kanyang pagkukulang sa pamumuno, at siya'y totoong humihingi ng paumanhin subalit nahihirapan ang hari na tanggapin ang lahat ng impormasyong ito, at bumilib siya kung paano kabait ang pag-uugali nito at nagtataka kung totoong isang dragon siya. Pinagdudahan ng hari ang babaeng ito dahil na rin sa katahimikan at ipinapakita nitong kahinaan, bagaman naiisip ng hari na kung siya na lang ang tao na makakagalaw sa kasalukuyang oras na iyon at alam niya na ang barrier ay maayos pa rin, ito na ang kanyang pinakamagandang pagkakataon para atakihin ang babae. Subalit kalmado ang kanyang sarili sapagkat kahit kaya pa niya itong patayin, magiging sanhi ito ng isang malupit na digmaan laban sa mga dragon at tiyak na mawawasak ang kanyang kaharian. Nalalaman niya kung gaano kakaiba ang sitwasyon, kaya't nagpasya siyang tanggapin na lang ang paumanhin ng babae at masaya ito sa narinig at sinabi na ang buong sitwasyon ay nakakalungkot, at doon ay bigla na lang itong nagbago ng direksyon. Ang tunay na inaasahan niya ay hindi ang takot ng mga tao para sa kanilang tiyak na kamatayan at ang gusto niya lamang ay silang lahat ay tahimik na mawala, naramdaman ng hari kung gaano kawalang hiya ang lahat ng sinasabi niya, sapagkat wala pang isang saglit ay sinabi niyang wala siyang intensyon na wasakin ang Donna Pero. Kaso mahinahon na sinabi ng dalaga na wala nga siyang balak atakihin ang Donna Pero gayunpaman, sa kabila nito ay kinakailangan nilang lipulin ang buong bansa dahil ito raw ang itinakda ng Diyos at doon ay mas lalong nagulat ang hari at patuloy na ibinabandera ng dalaga ang mga masasamang balita. Nais niyang mawala lamang ang lahat ng tao ng tahimik, kaya't nagumpisa na siyang maghanda para sa pag-wipe out sa bawat bansa kaso hindi maiiwasan ang kaguluhan. Ngayong may isang lungsod ng nawasak ay marami sa mga tao ay tiyak na magtatangka na maghanap ng kanlungan sa ibang bansa, ngunit hindi niya ito papayagan at ang tinatawag na anghel na ito ay walang puso, sapagkat ipinakita niyang nag-isyo na siya ng utos na atakihin ang mga bayan malapit sa hangganan ng bansa at wala ni isa ang papayagan na umalis. Sinusubukan ng hari na magbigay ng utos at sinasabi na gagawa sila ng pagsalakay kung hindi niya ititigil ang kanyang plano at handa itong magdulot ng digmaan sa kanila pero hindi kumikibo ang dalaga, hindi niya pinapakita ang anumang ekspresyon sa mukha at may kumpiyansa siya na sabihin na hindi lang ito magiging digmaan kundi isang madugong patayan. Alam ito ng hari at nagtanong sa babae kung may pagkakataon pa para sa negosasyon, ngunit wala na raw at sinisimulan na sana ng dalaga na ipaliwanag ang kanyang layunin, ngunit binara siya ng hari at sinabi na wala na siyang ibang pagpipilian at inaktibo niya ang isang bagay. Kinuha niya ang buong kapangyarihan mula sa buong imperyo at ipinaliwanag ng hari na ang Solar Safeguard ay ginawang isang weapon,
at ang lalaking ito ay puno ng kumpiyansa ngayon at binabanggit na ang masamang reyna ng mga dragon ay mawawala sa kanyang harapan. Kaso lang sa pinakamapangahas na pagkakataon ay hinadlangan ng katiwala ng hari ang kanyang atake na para bang isa sa mga scene ng top 10 anime betrayal, ang inosenteng mataba na nasa sulok lamang at hindi kumikibo sa buong oras na ito ay may dragon pala sa loob niya, at binanggit pa nito na hindi nila papayagan na magtangkang umatake ang hari sa kanilang Queen Monarch. Mayroon ding isang lalaking tinatawag na Neville na naruroon at pinasasalamatan siya ni Alatia sa kanya dahil sa pagtatanggol. Sinabi ni Alatia sa mataba na dragon na hindi niya iniutos na gawin niya ang pagpatay sa hari, ngunit ipinunto ng mataba na ginagawa niya ang lahat para mapanatiling ligtas ang reyna nila. Hindi pa ganap na patay ang hari dahil ayon sa dragon, ito ay buhay na buhay at ito'y nasa isang kalagayan ng pagkabigla at dagdag pa ng baliw na ito na iyon ang kanyang kaligayahan, ngunit kinaiinisan ito ni Alatia dahil sa ito'y sobrang kalupitan. Siya ang pinakamalakas na karakter sa anime na ito, at nagdesisyon siyang gawin pa ang kaunting pagbabalik sa panahon at para maibalik ang buhay ng hari. Nakakatawa na kailangan niyang mag-sorry ulit at iyon na rin ang pagkakataon na mag-sorry sa ginawa ng kanyang katiwala na nagbigay ng malaking kasiraan sa kanyang katawan at subukan na patulugin siya habang buhay. Nagulat ang hari na hindi niya alam kung paano siya nabuhay matapos lamang mamatay, at si Alatia naman na parang wala lang ay nagpapaliwanag na ibinalik niya ang oras kung saan buo pa ang kanyang katawan bago ito wasakin. Nagbabaka sakali siyang baka natakot na sa kanya ang hari, ngunit hindi niya nauunawaan ang kahit anong bagay at nagtatanong kung siya ba ay isang Diyos. Ipinaliwanag ni Alatia na siya ay hindi Diyos kundi tagasunod lamang sa Diyos, at wala siyang ibang gawain kundi ang ipatupad ang utos nito. Siya ang lubos na may kontrol sa sitwasyon ngayon at ipinaliwanag na wala ng paraan para maligtas ang kanyang mga tao mula sa kanilang kamatayan, ito ay kalooban ng Diyos at ito ay kapalaran. Gayunpaman, sinabi niya na maaari silang makaligtas mula sa takot at pagdurusa, at labis na nagtaka na humihiling sa hari ng kanyang kooperasyon at nakumbinsi niya siyang ipinaliwanag na siya ang tanging may kapangyarihan na siguruhing mamatay ang maraming tao na hindi na magdurusa pa. Kinilala siya ni Alatia na siya ay makapangyarihang hari, at hinihiling sa kanya na patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao at ang hari ay lubos nang nasira sa puntong ito, kaya't sinabi niya na kung iniingatan niya ang kanyang mga tao, kailangan niyang tanggapin ang kanyang kamay. Kaso dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.